Turi, ang malupit na leader ng isang biker gang, kasama ang kanyang anak na si Jojo. Ginagawa ni Danny ang sarili niyang concoction na denominate ang drug trade ng lungsod. Kasama din ni Danny ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na si Dalton, ngunit ang hindi niya alam ay ang tunay na pangalan ni Dalton ay Phil Broker, isang undercover DEA agent na nagtatrabaho para pabagsakin si Danny at ipasara na ng tuluyan ang kanyang operasyon. Nang makuha ng mga pulis ang intel ni Phil, naglunsad sila ng sorpresang pagsalakay sa laboratorio. Naganap ang kaguluhan, at umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa gusali, habang si Danny naman at ang kanyang mga tauhan ay sinubukang lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Danny at Jojo na tumakas papunta sa isang sasakyan, ngunit sinundan sila ni Phil, determinadong pigilan sila. Kinorner sila ni Phil at inaresto si Danny, ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, nanlaban si Jojo. Ang mga pulis, na hindi nag-alinlangan, ay binaril siya on the spot. Hindi lubos makapaniwala si Danny nang makita niya ang kanyang anak na pinatay sa kanyang harapan. Dahil sa galit na nararamdaman, nanumpa si Danny na maghihiganti siya kay Phil sa pagtataksil sa kanya at sa pagkamatay ni Jojo. Samantala, bakas sa mukha ni Phil na nasaktan siya sa nangyari. Sa kabila ng pagtatraidor, naging close sila ni Jojo sa operasyon. Nang makonsensya sa kanyang pagkawala, nagpa siya si Phil na hindi na niya ipagpapatuloy ang dobleng buhay na ito. Makalipas ang 2 taon, tense ang atmosphere sa isang elementary school. Si Maddie, ang anak ni Phil, ay nasa isang mainit na pagtatalo kay Teddy Klum, isa sa kanyang mga kaklase na nangbubuli sa kanya. Sa pagkainis, binalaan ni Maddie si Teddy na lalaban siya kapag itinulak siya muli nito. Gayunpaman, ipinagkibit balikat lang ito ni Teddy, ngunit isa itong pagkakamali. Gumanti si Maddie, pinatumba siya sa lupa gamit ang isang suntok, na nagpalabas ng dugong tumutulo mula sa kanyang ilong. Samantala, nasa bahay si Phil, inaayos ang hagdan kasama ang kaibigan niyang si Tido, nang tumunog ang kanyang telepono. Tumawag ang paaralan at kaagad siyang pinatawag dahil nasa trouble si Maddie. Pagdating ni Phil, sinalubong siya ng galit na mga magulang ni Teddy, sina Cassie Bodin at Jimmy Klum. Galit na galit si Cassie, at pulang-pula ang kanyang mukha sa galit. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Phil, habang papasok siya sa opisina ng paaralan upang makipagkita kay Maddie at sa kanyang guro na si Susan Hatch. Matapos marinig ang kwento, ngumiti lang si Phil sa kanyang anak na babae. Alam niyang ipinagtanggol lang ni Maddie ang kanyang sarili at wala itong ginawang masama. Paglabas ni Phil at Maddie sa opisina, muling nag-cross ang landas nila ni Teddy at ng kanyang mga magulang sa parking lot ng paaralan, kasama si Sheriff Rodriguez. Nang makita si Phil, muling sumiklab ang galit ni Cassie. Nagsimula siyang makipag-away sa kanya, at pinilit ang kanyang asawa na sumali, ngunit madaling nakuha ni Phil ang kalamangan. Lumapit si Sheriff Rodriguez para awatin ito, at nagbabala sa kanila na maghiwalay. Hinila niya si Phil sa isang tabi at ipinaliwanag na si Cassie ay may explosive temper at kilala siya sa pagdudulot ng gulo. Hiniling pa nga ng paaralan ang presensya ng sheriff nang ipinatawag siya, upang maiwasang lumala ang mga bagay-bagay. Samantala sa ibang lugar, isang grupo ng mga teenager ang nagdadaos ng isang drug party sa isang abandonadong gusali, nang bigla silang ginambala ng isang lalaki. Galit na galit siyang lumapit, at inatake ang isa sa kanila bilang isang babala na manatili sila sa labas ng kanyang teritoryo. Ang lalaking ito ay si Gator Bodin, isang malupit na drug manufacturer at nakatatandang kapatid ni Cassie. Kalaunan, nakipagkita si Gator kay Cassie, na hiniling sa kanya na takutin si Phil bilang kapalit sa nangyari sa kanyang anak. Gayunpaman, si Cassie ay hindi lamang naghahanap ng tulong. Adik din siya sa droga at nakiusap sa kanyang kapatid na bigyan siya. Kinabukasan, inihatid ni Phil si Maddie sa paaralan, nang makasalubong niya ang gurong si Susan. Humingi siya ng tulong sa kanya sa mga isyu sa paaralan ni Maddie, at plano niyang imbitahan ang lahat ng kaibigan ni Maddie sa kanyang paparating na birthday party. Pagkatapos nito, huminto si Phil sa pinagtatrabahuan ni Jimmy Klum, upang humingi ng paumanhin para sa insidente noong nakaraang araw. Nakakagulat na pinatawad siya ni Jimmy at sa wakas ay nagkaayos na sila. Kalaunan, habang nagpapagasolina sa isang gasolinahan, si Phil ay tinambangan ng mga tauhan ni Gator. Gayunpaman, hindi sila match para sa kanya at madali silang pinabagsak ni Phil. Sa sobrang pagkainis, napagtanto ni Gator na hindi sapat ang kanyang mga tauhan, kaya nagpa siya siyang harapin mismo si Phil. Pumasok din sa eksena si Sheriff Rodriguez, at nagbabala kay Phil na wag nang magdulot ng gulo.
Matapos ang pag-atake sa gasolinahan, habang sina Phil at Maddie ay nakasakay sa mga kabayo, pinasok ni Gator ang kanilang bahay. Sinabutahin niya ang sasakyan ni Phil, ninakaw ang stuffed toy ni Maddie, at nahanap din ang DEA file ng ating bida. Nalaman niya na si Phil ang may pananagutan sa pag-aresto kay Danny Turry, ang parehong Danny na ang anak na si Jojo ay namatay sa operasyon. Bago umalis, kinuha ni Gator ang alagang itim na pusa ni Maddie. Nang gabing yun, napansin ni Maddie na nawawala ang kanyang stuffed toy, at pati na rin ang kanyang pusa. Inireklamo niya ito sa kanyang ama, na tiniyak sa kanya na hahanapin niya ito at sinabihan siyang matulog na. Habang hinahanap ang pusa sa hindi kalayuan sa kanilang bahay, nakita ni Phil ang ulo ng stuffed toy ni Maddie na nakalagay sa isang kahoy, ngunit ang pusa ay hindi niya mahanap kahit saan. Samantala, si Gator, na nagukay sa mga pribadong file ni Phil, ay tinawagan ang kanyang kasintahan na si Cheryl Mott, at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. Sa sandaling dumating si Cheryl, gumawa sila ng plano na ibenta si Phil kay Danny Turry, sa paniniwalang si Danny ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa pagkamatay ng kanyang anak. Plano ni Gator na ibigay si Phil, kapalit ng pagpapalawak ng kanyang operasyon, at pagpapataas ng kita sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo ng kanyang negosyo. Gusto niyang makipagkita si Cheryl sa abogado ni Danny, ipaalam kay Danny ang lokasyon ni Phil, at talakayin ang drug business deal. Nag-alinlangan si Cheryl, at inisip na ito ay masyadong mapanganib, ngunit sa huli ay nakumbinsi siya ni Gator na gawin ito. Kinabukasan, pinuntahan muli ni Phil si Jimmy sa trabaho. Hindi siya nag-aksaya ng oras na kumprontahin siya tungkol sa nangyari kagabi. Gayunpaman, nanindigan si Jimmy sa kanyang kwento, at itinanggi na kinuha niya ang stuffed toy ni Maddie o dinukot ang kanyang pusa. Tila naniwala naman dito si Phil, at tumango bago umalis. Kalaunan, lumabas si Phil para kunan si Maddie ng bagong stuffed bunny. Habang dala ang regalo, inihatid niya si Maddie sa paaralan kung saan nakasalubong nila sina Cassie at Teddy. Si Maddie, sa pagtatangkang ayusin ang mga bagay-bagay, ay inimbitahan si Teddy sa kanyang paparating na birthday party. Ginamit din ni Phil ang sandaling ito para ayusin ang mga bagay-bagay kay Cassie. Samantala sa kulungan, binisita si Danny ng kanyang abogado matapos makatanggap ng tip mula kay Cheryl. Ipinaalam ng abogado kay Danny ang tungkol sa tahimik na buhay ni Phil sa isang maliit na bayan, kasama ang kanyang anak na babae. Sa sobrang galit, inutusan ni Danny ang kanyang abogado na isagawa ang isang hit kay Phil. Samantala sa bahay, nagtatrabaho si Phil sa hagdan, kasama si Tido na tinutulungan siya. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Tido na si Jimmy ay hindi ang klase ng lalaki na gagawa ng hakbang tulad noon. Iminungkahi niya na malamang ay kagagawa nito ni Gator, ang kapatid ni Cassie. Sinabi ni Tido kay Phil na si Gator ay involved sa drug manufacturing, at si Sheriff Rodriguez ay laging nagko-cover sa kanya, na nagpapahintulot kay Gator na makalusot sa bawat oras. Makalipas ang ilang araw, araw na ng birthday party ni Maddie. Ang silid ay puno ng kanyang mga kaibigan sa paaralan, mga guro at mga magulang, at ang lahat ay nagsasaya. Napuno ng tawanan ang lugar at tila perpekto na ang lahat, ngunit hindi kalayuan doon ay merong nagaganap na masama. Ipinadala ni Danny ang grupo ng kanyang motorcycle gang para hanapin si Cheryl. Pumasok sila sa isang bar, at si Cyrus Hanks, ang cold-blooded leader ng gang, ay hindi nag-aksaya ng oras. Binantaan niya si Cheryl, hiningi ang lokasyon ni Phil, at ibinasura ang mga gantimpala na ipinangako nila kay Gator. Nang gabi ding yun, nagpakita si Gator sa bahay ni Cassie. Sinabi niya sa kanya na tapos na ang kanyang gulo kay Phil, at binalaan siyang lumayo na sa kanya. Nang paalis na si Gator, pinilit muli siya ni Cassie na bigyan siya ng ilan pang droga. Nang tumanggi si Gator, sumabog ang kanyang galit, ngunit bago pa lumala ang mga bagay-bagay, lumapit si Jimmy, at nakiusap kay Gator na ihinto ang pagbibigay ng droga kay Cassie. Samantala, makikita si Phil na nakikipag-usap sa isang kasamahan sa DEA. Pinahukay niya sa lalaki ang record ni Gator, na nagpakita ng kasaysayan ng pag-aresto ngunit hindi nakulong ng kahit na isang beses. Gayunpaman, dumating ang tunay na twist, nang ang lalaki ay nakakuha ng impormasyon tungkol kay Cheryl. Malalim ang relasyon niya kay Danny Turry, na nakatrabaho niya noon sa kalakalan ng droga, at mukhang nakikipag-ugnayan pa rin siya sa gang ni Danny. Kinaumagahan, binigyan ng babala ni Phil sina Gator at Cheryl habang nag-aalmusal sila sa isang diner. You're on notice, Bodine. Okay. Pagkatapos nito, dumiretso siya sa meth lab ni Gator sa tabi ng ilog. Pagkarating niya, sinalubong si Phil ng isang nakakatakot na sight,
kabilang ang mga bag ng mga kemikal, kagamitan sa paggawa ng droga at ang presensya ng isang malaking kaba na puno ng mga pakete ng droga na handa ng ipamahagi. Ang lugar ay puno ng panganib at alam ni Phil ang dapat niyang gawin. Mabilis niyang sinabutahe ang ilang device, nag-set up ng bitag na magpapasabog sa buong lugar kapag bumukas ang ilaw. Nang papaalis na siya, nakita ni Phil ang itim na pusa ni Maddie. Yumuko siya upang kunin ito, ngunit sa sandaling yun, inatake siya ng ilang mga tauhan ni Gator. Habang nakagapos, tiniis ni Phil ang kanilang pagpapahirap, ngunit hindi nito natinag ang kanyang determinasyon na gawin ang tama. Gamit ang kanyang buong lakas, lumaban siya, at pinabagsak ang bawat isa sa kanila. Nang bumagsak ang huling tauhan ni Gator, hindi nag-aksaya ng oras si Phil at nagmamadaling umalis sa lugar. Samantala, si Cyrus at ang kanyang mga tauhan ay patungo sa bahay ni Gator kasama si Cheryl. Natigilan si Gator nang makita kung gaano karaming tao ang dinala ni Cyrus para sa isang misyon, para lang tapusin ang nag-iisang si Phil. Nagpasya siyang huwag makisali sa laban, at hinayaan si Cyrus na i-handle ito. Pagsapit ng gabi, pumunta si Tido sa bahay ni Phil upang asikasuhin ang mga kabayo. Samantala, si Cyrus, Cheryl at ang kanyang mga tauhan, ay tahimik na lumapit sa ari-arian ni Phil sakay ng isang bangka. Nakita ni Tido ang kanilang pagdating at agad na kumilos upang pigilan sila. Ngunit habang sinusubukan niyang bigyan ng babala si Phil gamit ang busina ng sasakyan, binaril siya ng mga lalaki. Dahil sa malakas na busina na umalingaw-ngaw sa hangin, na-realize ni Phil ang panganib at agad na isinugod si Maddie sa basement. Inutos niya sa anak na tumawag sa mga pulis, bago kinuha ang kanyang flagship weapon at nagtungo na sa laban. Determinadong tapusin na ang hidwaan, naganap ang isang matinding shootout sa pagitan ng dalawang panig. Si Maddie, na takot, ay mabilis na umalis sa basement. Nang makita siyang walang proteksyon, nagpanik si Phil at sumugod sa kanya. Samantala sa bangka, nakipag-ugnayan si Cheryl kay Gator, at pinanatili siyang updated. Tinutukan ng isa sa mga tauhan ni Cyrus si Maddie, ngunit bago pa nito makalabit ang gatilyo, nagpakita si Phil at pinatay ang lalaki. Bago sila makatakas, nagawang itakol ni Cyrus ang ating bida. Hindi nagtagal, sina Phil at Cyrus ay nag-clash sa isang matinding laban. Pagkatapos ng nakakapagod na suntukan, nakuha ni Phil ang kalamangan at matagumpay na napatay si Cyrus. Samantala, si Maddie, na tumatakbo sa kakahuyan, ay nakasalubong si Cheryl. Pinagbantaan ni Cheryl ang bata, at pilit na pinasakay si Maddie sa bangka. Nilock niya si Maddie sa ibaba ng deck at mabilis na umalis bago pa makarating si Phil sa pantalan. Pag-uwi ni Phil sa kanyang bahay, nandoon na ang mga pulis, at mabilis niyang ipinaliwanag na kinidnap ang kanyang anak. Pagkatapos nito, muli niyang nakasama si Tido, na himalang nabuhay sa engkwentro. Sa kabilang banda, habang nasa bangka, tinawagan ni Maddie ang kanyang ama sa police radio. Mabilis niyang inilarawan ang babaeng kumidnap sa kanya at ibinunyag na siya ay nasa meth lab ni Gator. Agad na kumilos si Phil, at nagmamadaling pumunta sa lokasyon upang maibalik ang kanyang anak. Samantala sa lugar ni Gator, kinakabahan siya tungkol sa kakayahan ni Phil na talunin si Cyrus at ang kanyang mga tauhan ng mag-isa. Nagalit din siya kay Cheryl sa pagdadala kay Maddie sa laboratorio, at na-realize na isa siyang malaking banta sa kanyang operasyon. Inutos niya na itago si Maddie, nang biglang nagpakita sina Cassie at Jimmy sa lugar. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumigaw si Maddie. Narinig ito ni Cassie, at na-realize na nandoon ang batang babae. Pumasok si Cassie sa laboratorio, binuksan ang mga ilaw, at pagkatapos ay nagliyab ang buong lugar. Si Cassie, na sawang-sawa na sa gulong idinudulot ng kanyang kapatid, ay hinawakan si Maddie at kinuha siya palabas, ngunit hindi ito hinayaan ni Gator. Kinuha niya ang kanyang baril, direkta itong pinaputok sa tiyan ni Cassie, at kinuhang muli si Maddie. Sa parehong oras na yun, kakarating lang ni Phil sa lugar. Nakita niya si Gator na sinusubukang tumakas kasama si Maddie at agad na umalis para habulin siya. Sa huli, nagtapos ang habulan sa isang aksidente sa may tulay, kung saan mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Gator. Habang inilalabas niya ang kanyang baril para barilin si Phil, nagpaputok si Sheriff Rodriguez, na dumistract kay Gator. Nang makakuha ng pagkakataon, bumangon si Phil na may galit sa kanyang mga mata, at pinabagsak si Gator. Nang handa nang tapusin siya, naalala ni Phil ang kanyang anak at tumigil. Ilang sandali pa, lumapit na ang mga pulis, at inaresto sina Gator at Cheryl. Si Cassie, naduguan dahil sa tama ng bala sa tiyan,
ay isinugod sa pinakamalayong ospital para sa medical treatment. Sa huling eksena, makikita si Phil na bumisita kay Danny Torrey sa bilangguan. Tinitigan niya sa mata ang lalaki at sinabing maghihintay siya sa kanyang paglabas, I'll be waiting. at dito na nagtatapos ang pelikula.